Sinabi ng Department of Transportation DOTR na pinaplano nitong gamitin ang pribadong sektor para sa Light Rail Transit Line 2, LRT2 West Expansion Project. Last year sinabi ng Light Rail Transit Authority, LRTA, na ang pagtatayo ng West Extension Project ng LRT2 ay dumanas ng karagdagang pagkaantala dahil sa kawalan ng pondo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang LRT2 West Extension Project ay kasalukuyang nasa yugto ng pag-aayos ng right-of-way, ROW, acquisition at relokasyon ng mga informal settlers sa Manila Port Area. Bagamat nakatanggap na ng 2 bilyong pesos pondo para sa paunang trabaho, ang konstruksyon ay nakaranas ng pagkaantala dahil sa mga isyu sa lupa at utility relocation, mga cable ng kuryente at tubo ng tubig. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tumaas na sa 17 bilyon pesos dahil sa inflation at pagbabago sa saklaw ng proyekto. Magdurugtong sa Manila North Harbor, na magpapabilis sa biyahe patungong downtown Manila at inaasahang magsisilbi sa karagdagang 16,000 pasahero araw-araw. Ang LRTA, Light Rail Transit Authority, ay nagko-concentrate sa pag-clear ng right-of-way at paglipat ng mga apektadong pasilidad ng Meralco at Maynilad. Nagkaroon ng delay sa pag-release ng karagdagang pondo, Multi-Year Obligational Authority, na nagtulak sa gobyerno na ikonsidera ang Public-Private Partnership, PPP, para sa operasyon at maintenance ng extension. Bagamat may mga naunang target date, 2023 hanggang 2024, ang pagtutok ngayon ay ang matapos ang ROW upang masimulan ang main construction. Ang proyekto ay naglalayong palawigin ang serbisyo ng LRT2 mula sa Recto patungong Port Area, Pier 4 upang mapaluwag ang trapiko sa Maynila at mapabilis ang pagbiyahe mula Pasig, Marikina patungong Pier. Dahil sa pagkaantala, ang prioridad ngayon ng LRTA at DOTR ay ang pag-clear ng mga dadaanan, ROW, upang tuluyang masimulan ang konstruksyon. Samantala, inaasahan ng Department of Transportation DOTR ang pribadong sektor, Public-Private Partnership o PPP, para sa planong Espanya Busway Project, na naglalayong maglatag ng dedikadong bus lane mula Espanya Boulevard sa Manila hanggang Quezon Avenue sa Quezon City. Ang hakbang na ito ay bunsod ng limitadong pondo ng gobyerno para sa 2026 at ang layuning gayahin ang tagumpay ng EDSA Busway sa pagbawas ng trapiko. Sinabi ng Department of Transportation, DOTR na isinasaalang-alang nito ang pagtap sa pribadong sektor para sa nakaplanong busway sa kahabaan ng Espanya Boulevard at sinusuri ang pagiging kaakit-akit ng proyekto sa mga potensyal na mamumuhunan. Noong 2025, sinabi ng DOTR na isinasaalang-alang ang pagtatayo ng busway sa pagitan ng Espanya Boulevard sa Maynila at Quezon Avenue sa Quezon City. Ang 12 kilometrong busway ay magbibigay ng mas mabilis at maayos na biyahe sa pagitan ng Manila at Quezon City, na magsisilbing alternatibo sa mga jeepney at ride-hailing apps. Ang DOTR ay naghahanap ng mga pribadong kumpanya na maaaring mamuhunan, magtayo, at magpatakbo ng busway. Tinitingnan din ang posibilidad na ang gobyerno ang magtayo ng infrastruktura, habang ang pribadong sektor ang magpapatakbo ng operasyon at maintenance, O&M. Ang proyektong ito ay prioridad ng gobyerno upang maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Maynila. Ang baha sa Espanya ay isa sa mga nakikitang hamon na dapat tugunan sa pagpaplano ng proyekto. Bukod sa Espanya-Quezon Avenue route, tinitingnan din ang koneksyon nito sa Commonwealth Avenue at C5,
Sa kasalukuyan, ang DOTR ay naghahanap ng iba pang lokasyon sa Quezon City upang masigurong magiging epektibo ang busway system. Inaasahan ng DOTR na ang EDSA busway ay magsasakay ng higit sa 70 milyong mga pasahero sa taong ito, na nagpapakita ng higit na kahusayan dahil sa modernisasyon. Noong nakaraang taon, iniulat ng DOTR ang EDSA busway rider volume na 66.67 milyon, tumaas ng 5.79%. Ngayong taon 2026, ang DOTR ay nagdaragdag ng 3 pang istasyon sa EDSA busway, Cubao, Magallanes at Parañaque Integrated Terminal Exchange. Tatayo ang 3 bagong istasyon ng DOTR sa mga estratehikong lokasyon upang mas mapabilis ang pagbiyahe at mapaglingkuran ang mataas na volume ng pasahero. Ang mga bagong istasyon ay itatayo sa Cubao, Magallanes, at Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX. Ang konstruksyon ay magsisimula sa unang bahagi first quarter ngayong taon at inaasahang matatapos sa huling bahagi fourth quarter ngayong taon. Ang mga bagong istasyon at rehabilitasyon ay magtatampok ng mas malawak at malinis na platforms, mas magandang signage, at mga pasilidad para sa mga PWD, senior citizens, at buntis. Binigyang diin ng DOTR na mananatiling exclusive sa mga bus ang EDSA busway upang hindi bumagal ang operasyon nito. Ang bagong Kamuning Station, na kumpleto sa elevators at escalators, ay nakatakdang buksan, inaugurate, sa unang bahagi ng 2026. Ang DOTR ay kasalukuyang nag-a-upgrade ng 5 EDSA busway stations, kabilang ang Bagong Baryo, Monumento, North Avenue, at Guadalupe, na nakatakdang makumpleto sa ikatlong quarter. Ang istasyon ng Kamuning ay inaasahang matatapos sa susunod na buwan.